Yun, yung sinasabing matapang mga kababayan, hindi po, no? Kaya naman, ayan napapasigaw tayo. Kaya naman ho mga kababayan, eto, yung interview, no? Kay kabayan Noli de Castro ni Attorney Cristina Conti, eto na po ICC mga bossing. No? Eto na po ICC mga bossing. Sigahan ng ICC. Ayan. Palalim po ng palalim ang investigasyon ng ICC. Sabihin nyo, Mark, fake news ka na naman, ICC na naman. Eto no? May mga nagpapa-interview, may nag-i-interview tungkol sa ICC. Sa mga balita naman natin kinukuha yung mga nire-reactionan natin. Paano magiging fake news? Banat! Dito sa mga nangyayaring hearing, parang dumadami ngayon ang imbestigahan ng ICC ng mga generals na mismo nanggaling sa bibigo na dating Pangulo nung siya iharap sa Senado. So may mga generals doon na diin lalo si Tobats mga bossing, no? Doon sa pagturo niya doon sa mga general, mga DDS, Davao Death Squad. Tumingin kayo sa kanan. Si Bato, alam niya. So mas lalo ho mga iimbestigahan talaga yon. Kasi may pagturo na doon sa iniisip nilang mastermind. Di ho ba? Sabi ni Ryukon Dros, nag-mayor na, prosecutor ka, at nagpangulo ka, pero hanggang ngayon, duwag ka pa din. Kay Carbonell ba yan? Tsaka sa Quadcom. No? Tuloy. Sabi ni Brian Chavez, hindi naman kasi pag-aaksayahan ng dating presidente yung mga taong iilan lang ang bumoto para maupo sa pwesto. Baka nga sa susunod, kakabanat nila sa dating presidente, matalo sila. Naku po, Diyos ko. Nakita niyo po ba yung sigaw na tumakbo ng pagkasenador, si dating Senador Trillanes? Nakita niyo ba yung sigaw kay Congressman Jinx Luistro na tumakbo ng pagkasenador tapos matatalo? Hindi pag-aaksayahan ng Pangulo, yung naratibo ng mga DDS. Kasi kokonti lang ang bumoto sa inyo Hindi ako pupunta, presidente ako. Yun ba yun? Hindi yung dahil, kailangan investigahan ka namin dito kasi merong mga buhay na nawala sa panahon ng ikaw ay nanunungkulan. Di ba dapat ganon? So, ibig palang sabihin nito mga kababayan, ICC dapat ang magpatawag talaga. Kasi, ang dating Pangulo, hindi susunod, mababa lang naman kayo Mga congressman lang naman kayo. Mga senado lang naman kayo hindi. Dapat talaga ICC. Ano po? Nako. Eto, pinag-uusapan na natin. Ngayon na inihearing na rin ng Quad Committee. So sa akala po ninyo, tama sabi ko, madadagdagan yata ang iimbestigahan ng ICC kung sakali? Yes, posible yan kabayan. At palagi ko nakakatulong din sa bahagi nila na may revelations straight from, kumbaga, the suspect's mouth. Alam niyo po, straight from Duterte's mouth. Alam niyo po mga kababayan, ang nakita kong strategy ng mga nila dating Pangulong Duterte kasama yung mga yung mga kaalyado niya, no? Kumbaga, sige, akuin mo na lahat. Una-una matanda na, yan. Yun yung pananggalan lang nila diyan mga kababayan Matanda na. Akuin mo na lahat. No? Para kasuhan ka sa Pilipinas. Para nang sa ganon, pagka nahatulan ka sa Pilipinas dahil matanda ka na, dito ka ikukulong. Tapos sabay hihingi tayo ng pardon. Hihingi tayo ng house arrest na lang. Yan yung nakikita ko na diskarte na lang. Kaya, ang dating Pangulong Duterte, ako ang dyan. Ako ang promotor dyan. Ganyan. No? Sabay turo kay Bato. Si Bato, alam niya yan. Di ba? Para madiin, para magkaroon ng dahilan para kasuhan na sa Pilipinas, mga bossing. Pero hindi na po mangyayari yun Kasi po, yung mga nagre-reklamo, rumekta na po sa ICC. Dahil po, siyempre marirealize mo, kaya to umaamin para makulong sa Pilipinas at pagkatapos ng mga ilang buwan,
Sasabihin, hindi kaya sa kulungan, matetegi, ilipat na lang sa house. Ilipat na lang sa bahay. O di parang hindi din po nagdusa. Dahil po yung mga ganyang katatanda, mga kababayan, gusto na lang po niya sa loob ng bahay. Di ho ba? O, tuloy. Sila mismo ang naglalaglag o nagsasabi kung sino pa yung mga involved, yung magtuturuan na o kaya mababanggit ng hindi sinasadya. Kasi yung impormasyon ng ICC sa ngayon, galing sa ilang witnesses at galing dun sa mga classified information. Ito yung Saglit lang, isa pa, no? Sabi ni Brian, yung ICC, matagal na kasi ang issue, sabi ni Trillanes. Ilalabas na daw ang warrant. Hanggang ngayon, wala pa din. Kasi yung ICC, sariling gawa-gawa lang ni Trillanes. Totoo ba yan? Ay, Diyos ko po. Kapag ka po, mga kababayan, eto ha, papayuhan ko po yung mga nandito. Kung gusto nyo po na matawag kayo ng BOBO o mahina ang kokote nyo, magdi-DS po kayo, mga bossing. Sinasabi po ng isang DDS dito, no? Kasi yung ICC sariling gawa-gawa lang ni Trillanes, no? Yan po si Attorney Cristina Conti, mga kababayan. Isa po sa lawyer na nagsampa ng tawag dito, na nagsampa ng reklamo sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Tapos gawa-gawa lang ni Trillanes. Kaya po, uulitin ko, kung gusto nyo matawag kayo, hindi ko na sasabihin BOBO, kung gusto nyo matawag kayo na bobo, no, tanga, o mahina ang kukote, or ano pa, uto-uto, magdi-DS kayo. Ang dali, no? Napakadali. Konting buka lang ng bibig o konting type lang dyan, nako, huling-huli mo na yung mga aanga-anga. mga hindi mo, sabihin na natin, yung hindi mo kaagad-agad mailalabas or kaagad-agad maiko-qualify kapag trial na. Ito, kapag may tao na on record o under oath na nagbabanggit ng mga pangalan, yan ang magagamit mo sa korte. Kaya kahit paano, magpapasalamat naman kami na sila mismo parang binibigyan ng tali para ibitay ang sarili nila. Yun nga daw po, ano, tapos sasabihin ng iba, wala naman yung ICC. Mainipin kasi kayo eh. Kagaya nung kay Kibuloy. Yung kay Kibuloy, anak ng tinapa, sasabihin itong mga ito, ano ba yan, Mark? Balita ka ng balita. Malapit na mahuli si Kibuloy. O, nasaan na yung pastor ninyo? Hanggang ngayon, nandun sa loob natutulog Di ba? Hanggang ngayon, sa matigas na kama natutulog. With kasama, mga lalaki, hindi na mga babae. O, di ba? Pasok pa din sa loob yung pastor ninyo. Eto, wag kayong mainip. No? Dahil balang araw, dadating din yan. Okay. So, ang tagal naman, sorry marami nang nainip sa ICC, paano ba? Kami rin nga pero tiwala kami na Ito, doon daw sa mga naiinip sa ICC. masinsin ang investigasyon na ginagawa nila. Siguro, nag-iingat lang, Oo, tapos Intindihan pangalawa, natin yun. may limitations kahit paano na hindi sila freely at openly tinutulungan ng gobyerno. Kaya syempre, sabi nga natin come into the Ayan narinig nyo, hindi tinutulungan ng gobyerno. Kaya wag kayong magtampo kay Pangulong Marcos. Pero sabi naman ng DOJ, pwede silang pumasok sa Pilipinas. Di ba? Pwedeng pumasok sa Pilipinas. Philippines, bahala kayo pero will not cooperate. Di sila yung gagawa ng sarili nilang arrangements, mag-book ng hotel, paano yung meeting with ganito, dokumento, paano nila kukunin. So, ang tiwala naman namin dito ay hinahanda na ng ICC yung kaso, yung ebidensya para sa kaso. Hindi na lang sila simple nag-iimbestiga kasi Ako talagang mapagpatulpo ako, mga kababayan. Sabi, nakita mo ba nanalo si Trillanes nung simula ng binanatan si Trillanes o sa hindi palaging natatalo lumaban ng vice? No? Siyempre, pati ako bulag pa nun eh. Tawag ko nga kay Trillanes dati sundalong kanin eh. Diba? Ngayon, subukan mo. Napatakbuhin niya ng senador tapos nakikita na sambayan ng Pilipino yung 7 hanggang 9 na taon na nakalipas nung silang dalawa ni Duterte nagpapalitan ng bala.
Tapos ngayon lumalabas po yung mga sinabi ni dating Senador Trillanes, yun yung mas mabigat at yun yung mas totoo. Tingin mo mananalo pa yan? Kaya nga si Duterte, pwedeng tumakbo ng senador, pero bakit bumaba lang ng mayor? Dahil baka malaglag din, no? Unti-unti bumababa yung mga pangalan nila Malinaw na Nagbanggit na nga sila ng posibleng malaking mga suspect at gagawin kong 6 yan. Duterte, Bato, Eleazar Mata, Leonardo, at saka si Karamat. So itong mga pangalan na ito, nailaglag na nila o nabanggit na nila. Opo. Kaya palagay namin, moving forward, nandun na sila sa paano mapapagtibay pa yung kaso kapag nagsimula na yung kasuhan. Yun yung isang... paano daw po mapagtitibay pa, mga kababayan, yung kaso? Syempre, no? Pag usapin ganyan, ganito yan, mga bossing, no? Para mas lubos po na maunawaan ng ICC yung mga nangyari. Ito po yung panglima natin topic, no? ICC hearing Tagalog Bisayan interpreter. Hiring pala, hearing. ICC hiring Tagalog Bisayan interpreter. Mga bossing, no? Mga bossing, ito pakinggan nyo po. Baka kayo ay naghahanap ng trabaho. Kung kayo po ay Tagalog, yan, kagaya ng tinuturan o sinasabi natin dito, mga kababayan, nag-hire po ng Tagalog interpreter ang ICC. Humahanap na po ang ICC, mga kababayan, nang mag-i-interpret sa kanila o pati Bisayan. No? O mga taga Davao. 'Di ba mga taga Davao nagsasalita din ng Bisaya? Baka kayo, 'di ba? Ang isa sa hinahanap at kayo ay magkatrabaho. 'Di ba? Naku po, ito na yung sinasabi natin. Palalim po ng palalim, mga kababayan, yung ginagawang investigasyon. Para po mas maunawaan nila kung ano yung mga sinasabi, pero kailangan yung maha-hire nila katiwa-tiwala. Baka mamaya makapag-hire sila. Magaling po ako mag-Tagalog, mag-Bisaya to convert in English. Yung pala kaalyado ni dating Pangulong Duterte, iniba-iba na yung explanation, ano? Pero syempre hindi naman po ganun ka-BO-BO yung mga yan. Paano yan? Mga bossing, sino ang pwede dyan? Interpreter daw po. Sir Mark, si Moral, di mo daw tinignan yung comment niya. Ano ba comment ni Moral? Si Romulo Moral, nasaan ba? Atras pa tayo para kay Moral lang. Wala naman ako nakikitang comment dito. Umabot na ako doon sa gangsta mentality ko, no? Baka nasala ni YouTube yung kanyang comment. Paki-comment nyo nga kung ano yung comment ni Moral daw. Bago tayo, sino dyan? Yung mga DDS. Mga DDS, kaya wala kayong trabaho, Alam ko yan. Bakit? Anak ng tinapa, hanggang ngayon, naghahanap kayo ng 20 pesos na bigas. Mukhang hikahos kayo. Eto, ICC hiring. Baka gusto nyo. No? Sabi ni Leo Glenn Tumala. Si Paduano, Bisaya. Naku po, Lord! Naku, Lord! Baka kung ano-ano nang sabihin ni Paduano doon, mga kababayan. Baka sabihin, uy, saglit lang, interpreter lang. Interpreter lang ang pinasuka mo dito. Bakit gusto mo na ikulong agad? Bakit ano tawag doon? Siya na yung nangunguna upang hulihin ang dating Pangulong Duterte. Anyway, mga kababayan, ako po ay may trabaho pa, Alas 8:45 na. At 45 minutos na din po tayong nagtatalakayan dito. Ang tagal nung... ano ba yung comment ni Romulo? Hindi tinanggap komento ko. Nagsasala kasi si YouTube dyan. Baka wala naman daw kwenta yung comment mo. Hindi, nasasala kasi ni YouTube dyan. Punta kayo sa Linggo sa Luneta. Maganda ang laban, barilan ni Waldi at ni Baste. Tapos isasama pa si Bato. Dala na lang sila ng dala na silang Mategi. Naku. Anyway, mga boss chipa mo, sir, huwag niyong kalimutan na mag-like
At yung sinasabi ko nga po, no, starting po ng December 1 hanggang December 31. December 1 hanggang December 31, 500 per day, no? Ipapamigay namin pamasko doon sa mga subscriber namin na lagi pong nakatutok dito sa ating channel. Paano namin ipipiliin? Pipiliin namin doon mismo sa live. No, doon mismo sa mga nanonood sa live. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.